Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is November 13 na 2025 na tayo ngayon na papunta dyan sa may Kaunlaran Street, Karuhatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa my Care Philippines Foundation Incorporated sa may 4th floor ng JNT yan, sa may building sa may Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Manila, siyempre. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Habang tayo papunta doon ay makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Pero malapit-lapit na rin tayo. And then, by the way, by statistics, it's more than 50% of our children are youth in schools and in many other fora yung mundong ginagalawan nila, more than 50% of them experience bullying in one form or another in one time of their lives. Pagkatapos, pag ang bullying naman nag-extend hanggang sa workplace. O si Pamiling kanina, may naalala ka agad na nabully pala yata siya. Kasama kayong bully rito dati. Sometimes, ang boundary ng joke at saka ng bullying ay minsan nabablur. So, yan. So, we need to talk about it, we need to surface it so that itong mga naging biktima ng bullying ay hindi nila kailangang harapin ang mga nararanasan na mag-isa. So, we are offering forum, support group para sila ay mabigyan ng suporta kung paano naman ng bullying, especially if it comes to it already turns into something destructive. Organize ba itong grupo nyo, Jel Torres, na may hotline ba kayo na kung may mga binubuli, pwede kayong lapitan, pwede kayong tawagan, pwede mahinga na advice? Yes, on process ngayon ang pagtayo natin ang hotline dahil katatapos ng incorporation papers ng ating People's General Foundation. So, yan ang second part yan, so that we can publicly go and meron tayong, nung Chief PNP pa ako actually, part ng plan siya na yan, na ilalagay natin yan sa isang program natin before, i-integrate natin. We have already started legwork with the national agency that is holding the suicide hotline. Isa yan sa mga napupuntahan ng nasusobrahan ng bullying because you know in the past 2 months may nakita tayong nabully na talaga yung isang bata at nandyan sa social media hanggang sa yan. Hindi ko na lang muna banggitin at alam ko na fresh pa lang case at wala tayong permission mula sa pamilya na gamitin yun, i-cite yun. Pero you know, isa yun sa mga nagiging possible na outcome ng bullying pag hindi na makayanan ng biktima. So, nakita natin at ang bullying ay hindi lang sa personal, kundi hanggang ngayon, andyan na ang social media na talagang napakatindi ng pagbubuli dahil the bullies are hiding behind the cloak of anonymity. Pero General Sir, para alam mo, karamihan ng mga nabubuli ng mga bata, mga estudyante, ano po, meron ba yung coordination, collaboration sa DepEd? Dapat siguro may collaboration sa DepEd din. Yan ang first step namin. Nakausap na namin si Sexani at si Sexani ay nagbigay ng suporta dito sa ating program na to. Meron silang ka-support at may mga
posibleng participant silang ipapadala para sa atin. At maraming salamat, Secretary sa Defense Secretary Sani Angara. Okay, di ba? Jen, tanong ko lang po itong takbo laban sa mga bully November 16 at nagbasa ko sa nakikita ko maliit lang ang inyong ano dito ang registration fee. Ang 5K nasa 1,100 lang. So yung proceeds po dito Jen, saan po? Magpapaalam ako ito yung pinaka-dashcam po natin. Ano, magre-record po yan sa kalsada. Ito po, pinaka-dashcam po natin. Magre-record sa kalsada at i-upload ko sa aking YouTube channel po. Okay lang po, ma'am? Tama dito, no? Opo, dire-diretso lang po palabas ng gate. Tapos pwede po sa MacArthur na lang po tayo dumaan. Sige po. Isa sa mga tinamaan yung last na bagyo. So, napakahirap po naman natin na hanggang ngayon ay nagre-review pa. Bakit dyan yung pinapabayaan? Bagyo. Pwede naman yung ilagay doon yata. Kaya dito, oh. Luwag dito, oh. Sino may-ari? Grab din po yun eh. Pensyaan. Donation ng ating report siya ng donation part ng ating anti-bully run. Alam mo yung anti-bully yung Torres, hindi ko lang matandaan kung wala ko ba tayong batas dito. Di ba dapat may batas dito na may parusa din sa mga nambubuli, mga ganyan, sanction. Aware ba kayo kung may batas na tayo against bullying? Mga batas tayo dyan ng mga related, mangyanghaling ang mga iba sa mga cases dyan. Pwede natin kahit covered actually yan ang ating revised penal code. Pwede mapapasok sa adjustment session. Pagkatapos umabot sa physical, pero you know, at pwede natin isa sa mga advocacy natin meron talaga specific na mga cases na pwede natin na mga batas na talagang magdidil nitong bullying na to. Para ang anti-hazing law is medyo flat dyan siguro ang kanyang application, pero I think it's time that we really have something that will address this phenomenon na General Torres, baka balikan po kayo. Bilang ninyo raw po ang dating Pangulong Digo at saka si Pastor Kibuloy. Natural po yan sa pagkatrabaho natin bilang polis. Pag-carry out natin ang ating tungkulin. Nasa interpretasyon ng tao yan yung pagbubuli na yan. Pero I would like to clarify na yan ay trabaho naman. At yan talaga ay enforcement ng batas. May mga kautusan ng korte na dapat i-implement. Kailan i-implement? Hindi pagbubuli. Napakalayo sa pagbubuli. At ang kautusan ng korte, maliwanag, ay pasihan naman ito, ay reklamo rin ng mga tao. Naging biktima na kung sino man naman na nagreklamo. Kung may mga death threats pa rin kayo dahil napakingay nila arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. Natural lang po yun, naiintindihan natin yun. Simula noon naman hanggang ngayon. Talaga, may bubuntot pa sa inyo. Yan naman ang hindi natin papayagan. Ayan, pero ang sarap sa Torres, ayan, grabe yung ginawa ninyong operation na para pinakahuli nga yung kayo mismo ang nag-serve ng arrest warrant kay Pangulong Digong Duterte. Pero ang tanong niyo, Torres, bakit ka inalis bilang PNP chief? Ano ang tunay na dahilan? The President already made that very, very clear in his podcast. Ayun na lang kung ano sinabi ng Presidente doon. Yun na po yun. At wala namang iba talaga. Yun naman talaga. Totoo. Ganon yung Policy differences. differences with the Mulcom and the President had made a choice na ito, ikaw muna at relax ka muna dyan. Maghanap tayo ng iba pang mga wala problema yan. I'm always pwesto naman to o nakaupo ko rito makarap yun, pwesto rin naman to so, you know, it's always the President's choice. Tayo ay lingkod bayan at naghihintay lamang ng order o utos na lang yung Tatakbo ka rin mo senador sa darating na election. ako napakalayo ko muna napakalayo muna pala sa linya natin yun. Let's get across the bridge when we get there. Ayan, Del Torres, sir, bilang dating PNP chief, ano po ang pagtingin niyo sa napakalaking rally sa 16, 17, 18? Ayan, sinasabi po ng ilang organizers na pagkat umabot na 1 milyon yung rally sa Luneta at 1 milyon sa EDSA, baka na po magka-EDSA 4. You know,
ang paghahayag ng damdamin yan sa like freedom of expression ay constitutionally protected at guaranteed po yan. Karapatan ng bawat isang Pilipino na ihayag ang kanyang damdamin at makita natin na talagang buhay na buhay at napakasigla ng demokrasya ng ating bansa. Dito natin nagagawa yan sa ibang bansa. Marami ang hindi nagagawa dyan, hindi nakapagsalita. So, sa atin lang dyan, may karapatan tayo, may mga obligasyon na rin at may mga limitasyon yan sa batas. So, wala namang, I don't think na hanggang ngayon may mga ginagawang o mga sinabing labag sa batas sa mga organizers and I'm very confident that tayo pare-parehong mga Pilipino. Alam natin na ating karapatan, alam din natin ang limitasyon. Ayan, anong tingin niyo sa Oplan Bag on the Go? Ano yan? Oplan Bag on the Go. Ayan, yung establishment club daw po para palitan ang Marcos administration at nabanggit na po ang ilang personalities niyan. Nakita ko nga sa news media yan at medyo well, kanya-kanyang opinion yan eh. Di ba, pinasinungalingan din naman ng mga taong na-mention doon at ang source naman ayaw namang magsalita kahit daw pipitin ang so express their opinions, yan talaga ay isang talagang ebidensya na ang demokrasya sa Pilipinas ay talagang buhay na buhay at talagang na-exercise natin. Ayan, General Torres, ayan, bilang panghuli, ayan, baka mensahe sa ating mga kababayan dahil yung pagkakataon. Saka invite niyo po yung mga gusto pang umabot. Paano nga po pala, General Sir, dito sa mga gusto sumali pa dito sa Meron po tayong QR code. laban sa mga Yeah, meron tayong QR code dyan sa ating handout at meron tayo sa Facebook page ko. May QR code naman, scan it at para kayo ay madala doon sa registration page natin. so pwede po online. Yes, online. Online ho naman. Online ho naman. So online talaga to. Saka maganda ho to. Ang medal ho ay collectible ho yan. Bakal ho yan. Hindi yung plastic. Napakaganda po bakal yan. pala to. Yes. At ang quality natin singlets yan ay sulit na sulit ang inyong ibabayad sa registration. At ang ating ibigay sa registration para naman makatulong sa ating mga kabayan na salanta. Ayun. So once again, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagkakataon. Ang palagi ko lang sinasabi nga sa ating mga kababayan, the Philippines is composed of 7,100 islands with 100 different ethnicities and languages na naging source minsan ng pagkakaiba-iba ng opinion natin. No? Pero palaging mga kababayan, ang ating lang panawagan dyan palagi, palaging magkakaisa, palaging panawagan ng ating Pangulo yan. Let us find from this diversity that we have, sa pagkakaiba-iba natin, hanapin natin at hugutin natin ang ating lakas sa pagkakaisa. Yun talaga, para tayo talagang tunay na bagong Pilipinas at ating pagka-Pilipino ay lalong mapalaki. Ako makalimutan na General Torres, sir. Meron ka bang malaking perang nakukay dun sa performance nila po? Bigla ko naalala lang kayo na KOJC sa Davao. Kasi may mga metal detector pa kayo noong araw. Kung may nahukay sana ako, hindi na ako mag-guest dito, magtatago na ako. Tatago na talaga yun. Tatakbo na ako. Akala ko nag-treasure hunting kayo dun eh. Talagang we're just exercising other things, you know. Nakalagay naman sa batas, pag ikaw ay nag-i-implement ng warrant of arrest, allowed ka na break open institution. Pag break open, hindi ba sinabi na pwede na i-break open, paler, pintuan, dingding, at saka yung mga bubong. Hindi naman bakit hindi pwedeng galing sa sahig kung ang Nandun. tingin mo naman nandun sa ilalim. Diba? So, na-discuss na rin yan nung nagkaroon ng Senate hearing si Senator Bato before at na-explain ko naman sa kanila ang basihan nun. Wala kayo nakuha ang safety board doon sa ilalim. Sa ngayon, nakita natin, wala talaga tayo. Nakita doon dahil medyo lihis at kung hindi lumabas kaagad si Pastor Kibuloy doon, sinabi ko sa hearing doon, nasabi ko kay General Bato na pagkatapos, kaya namin sir, tinakpan yan sir, dahil ito sir, may bagong equipment na dumating, ang isang equipment kasi sir, lihis kami ng mga 1 yarda. So, sa bagong data na nakuha namin, pag hindi pa lumabas si Pastor Kibuloy, pagkatapos ng hearing ito, magbubutas ulit kami sa kabila. At sa tingin ko naman, tama na yung pupuntahan natin. At yan, nagkataon nga lang, nahuli na natin siya 2 days later.
Yes, Torres, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga at binabati natin si Mr. Martinez. Ayan. Si Commander Sel Cabingan. Ayan. Ang original Mr. Martinez. Siya ba pinabakit mo lahat? Yes, Mr. Martinez. Ayan. May mukha na sa akin si Mr. Martinez. Ayan. Ang Quezon Avenue, Quezon City. Ayan. Commander Sel Cabingan natin. Spokesperson ng Philippine Navy. Nung tayo reporter pa. Ayan. Yes, Torres, sir. Maraming salamat. Mahabigyan ang dating Deputy Chief, 4-star General, ayan, nag-iisa, ayan, General Nicolas Torre III. Abalikan natin lang pa ang mga report. Sandali lamang left. Ako, abangan po mga kaibigan, 9:30. May announcement po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Hindi natin alam kung ano ito, ha? Marami tayong excited na balita kayong para sa inyo mga kuyang bagateng. Lalo ngayong 50th anniversary ng Mega. May Mega Millionaire promo may up to 50 million pesos. So there are legislative reports, these are being submitted to us by the different government agencies and the regional DRRM councils also, and that are coming from the provincial and local DRRM councils also. So ganun po. Manny Pangilinan. So, ang mangyayari po rito ay magkakaroon po ng whole-of-nation approach. Kumbaga, ang national government, ang local government, pati ang private sector ay magtutulong-tulong na. Anong kaibahan po nito sa mga nakaraang hakbang? No? Ang maganda ho rito ay talagang sabay-sabay nga po magtutulungan ang ating mga iba't ibang sektor upang linisin na ang ating mga katubigan, ang ating mga ilog, ating mga frequency linis. Ang hakbang na gagawin po ay dredging. So huhukayin po ang mga ilog na ito, mga creeks natin, yung mga daluyan ng tubig na ngayon po ay mapababaw na dahil nag-ipon ang basura, ang urak, ang sales sa kahapon po. No, nakita mismo ni Pangulong Marcos, no, yung babaw na ng creek na aming dinalaw. At siya nga mismo nagsasabi na para bumalik ang lalim ng mga ganitong klaseng daluyan ng tubig, kinakailangan talaga ihukayin ito. So i-dredge talaga siya. At ito naman po, with all honesty, Igan and Connie, no, not all local government units have the capacity to undertake dredging. Kasi mahal po yan, no? That would entail a lot of heavy equipment, a lot of manpower. So not all LGUs can really allocate funds for this. Kaya ang mangyayari po dito, ang DPWH, MMDA, ang privado sector, magtutulong-tulong. Halimbawa po sa San Juan, ang nakakawakan po sa amin ay si Ginoong Ramon Angat ng San Miguel Corporation. So, meron akong mga areas na nakakawakan po sa grupo ni Mr. Manny Pangilinan. Iba naman po nakakawakan sa grupo ni Mr. Ramon Ang. So, meron silang disease. Kumbaga na sila po ang mag-handle. May sarihan silang mga equipment. Correct, yes po. So, ang DPWH, meron din pong sariling mga equipment, pero yung MMDA, yes, pero yung deployment po nito ay sabay-sabay na. So, Yun ang bago. Yan po ang bago kasi dati, kung nagsasagawa ko pa ng mga clean-up drive, hindi rin sa sustainable, Igan at Connie, no? Meaning, minsan ilang araw, ilang linggo, tapos napapabayaan na. So, this has to be sustainable talaga, tuloy-tuloy, at ang mahalaga rito, once mahukay na siya at mabalik na yung lalim, dapat ma-maintain ito. At yan naman po ang responsibilidad ng mga local government units, pati ng mga mamamayan po natin sa pagkat kung patuloy tayo magtatapon ng basura, di ba pwede patuloy lang mangyayari. Kaya nga po, Mayor Zamora, may mababago ba sa waste management ng mga local government units? Kasi nagreklamo iba na delay pa po kay. Kaya sila nagtatapos sa estero. Kasi kasama na disiplina ng mamamayan. Di dapat lahat. Oo. Tama po yan, no? Kaya nga, naalala nyo, about 1 month ago, ang Metro Manila Council po ay nagpasa ng isang resolusyon kung saan tinasa na ho natin ang multa sa pagtatapon ng basura sa maling lugar sa 5,000 pesos na po siya. At may mga kaakibat na ordinansa po ang mga pamahalang lungsod sa Metro Manila. Bahagi po yan ng ating pag-i-instill ng disiplina sa ating mga mamamayan. At isa pa ho sa gusto kong pagkitin po sa inyo, last week po sa aming Metro Manila Council meeting ay napag-usapan ho natin ang shift to waste to energy system. So
yung paggamit po ng sanitary landfill ay ititigil na rin po. No? Mag-shift na po tayo to waste to energy system. Paano po yun? Yeah. So ang mangyayari ho dyan, ang basura ng mga lungsod at ang bayan sa Metro Manila na dating dinadala po sa mga sanitary landfill. Ang MMDA po kasi sa San Mateo Rizal po yan dinadala, na ang landfill nito ay maiksi na lang po ang lifespan. Ito po ay dadali na sa mga planta ng waste to energy. So magkakaroon na po ng undertaking ang national government. They will have their own process of bidding out kung sino ang magiging service provider po ng waste to energy. At ang basurang ito ay susunugin na. Pero ang binanggit po sa atin ay it is a new technology na hindi ho siya makakahamak sa ating kapaligiran. Meron na po bang mga ganyang kumpanya ngayon ang existent po sa ating Na bayan? hindi lalabag sa ating batas sa hangin, malinis na hangin. DNR, mga ganun po. Actually, those issues were raised during our meeting. Nandun din naman po ang DNR noon, nandun po ang Department of Energy at ang DLG, kami pong mga Metro Manila Mayor. So, yan po ay undertaking ng national government, yung process po of how they will bid out, how they will procure. Yan po ay sako po nila. Pero, base ko sa informasyon na nakuha namin, may mga malalaking kumpanya who are capable of doing this. So once that's done, ang mangyayari yung basura po natin, imbis na sa landfill dadalhin, ito po ay dadalhin sa mga plantang ito at mapakonvert into energy. So isang undertaking din po yan dahil yung basura ay actually magkakaroon ng value kasi it will now become the electricity na mapapakinabangan po. Okay. Sa San Juan ba may mga pumping station kayo dyan? Yes, Igan, May meron po naging tayong problema ba siya o nakakakulong ba? Igan, proud to say, una, wala po tayong namang ghost project dito sa San Juan. Lahat po ng ating pumping stations ay fully operational. Napapakinabangan. Alam ko ho yung issue sa ibang lungsod. Na-bring up na ho yan ng ating mga kapwa mayor. Ayon po sa kanila, yung mga pumping station na itinayo, imbis na nakakatulong ay nagiging dagdag plus na suliranin sapagkat ito nakakadagdag sa pagbabago na halang ang daloy ng tubig. In other words, Mayor, wala akong mga contractor na nakakasuhan po ngayon kung nagpo-proyekto po sa San Juan? Or Sa San Juan po, wala akong tayong problema. I want to share also po, no? sa ibang lugar, yung mga contractor. Si Secretary Vince Dizon po, binanggit na mismo nung pagpupulong ako namin na pagdating ho dito sa mga infrastructure projects ng DPWH, even yung mga flood control projects, kung ito ay nagabal, ang mga pamalang lungsod can certify na nuisance projects po ito. Kapag nuisance projects yan, mga sagabal na proyekto, pwede ho nilang gibain yan. Hindi dahil natayo yan ay nandyan yan na habang buhay. Kung ang mga ito ay sagabal, pwede po itong gibain. At yan po ang sisimulan na sa lalong madaling panahon, Igan at Connie. Sir, yung dun sa inyo pong matagal-tagal na rin kayo, syempre, namumuno po ng Metro Manila, Metro Manila Mayor sa council po, Pero it has to be the president. Sabi nga na parang kailangan na magkumpas para dun sa private sectors, pagtulungan dito po sa mga mayors. Mabuti ka mo na-explain po ninyo na hindi lahat po ng mga lugar Hindi ko yung kabisado, ma'am. Kasi turo lang po. Kasi yung turo sa atin kasi pa. Meron pa kayong effort na nagawa din noon, yung pag-uusap na para matulungan sana yung mga areas po na hindi kakayanin. Parang ngayon lang, ang tagal na po kasi ng problema natin na ito, matagal na rin yung proyekto. Pero parang ang bago lang dito yung sa pagtulungan po ang private sector. Yes, Connie, para sagutin ang inyong katanungan, Pakisabi lang ng maaga mo para makapwesto tayo. San Juan River. But their undertaking basically is something that we did individually, or on a personal basis. Kami po nakipag-ugnayan sa kanila. Naghanap kami ng mga paring tumulong po sa amin. Kasi marami rin ng kanyang mga NGOs, mga private institutions na willing naman po tumulong as long as you coordinate with them. Ang kaibahan Ito ba? nito, ako po naniniwala mula nung nagsimula na po ang lahat ng usapin ito dahil
bringing up ni Pangulong Marcos ng kanyang State of the Nation address, lalong namulat ang lahat ng mga nangyayari sa katotohanan, itong mga flood control anomalies, all of this have highlighted the problem. Kaya nga ho, yung mga negosyante natin, mas kumbaga ganado sila ngayong tumulong dahil nakikita nila na talagang malaki na po ang problema at perwisyo na talaga sa napakaraming tao at ang nakakalungkot dito, bilyong-bilyong pondo ang nasasayang at mapakinabangan ay bakit ganun pa rin ang problema natin. So I believe that all of these are triggers kung bakit nga nangyari ito. What's important is moving forward. Nandito na po ito kahapon. Nakakatuwa po na talagang sama-sama po ang mga businessmen natin showing their support to the national and local governments po. Okay. Ay, good luck. Malaking hapon yan. Susunod, pag-usapan natin, anong plano sa mga informal settler dyan sa mga creek? Oo, Hindi Yeah. Kung may oras pa po kayo, I can explain a little. Ay, Mayor, next time naman po, hinihintay po natin yung una sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Salamat po sa oras Thank you, po. Mayor. Matagal pa ito dahil matagal pa usapan ito. Okay, San Juan City Mayor Francis Zamora, Presidente ng Metro Manila Council, kaunay ng Oplan kontra baha. At malaking hamon dito. Sana pakilusin na rin ng mga LGU, mga iba't ibang barangay. Ang titignan mo natin ha, dapat araw-araw, 9 months in a year, every day. Naglilinis. Naglilinis sila ng mga estero at ng Ito ba? lahat po ng kailangan Oh, diretso lang. Walang kita sa Sa may De Jesus po. 19, one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Makamura. Ang paalala namin, hindi dapat tayo ng mga response agencies natin, no, kahit hindi pa wala pang declaration of the calamity, no, kaya ito yung mga sa family food packs, no, yung mga non-food items, yun yung gamit po. Pero the local government units magagamit, like even po yung other local government units na hindi apektado, ano, they can use their liquid funds to augment mga affected na mga government units, no? So, pero siyempre may resolution sa din nila yun, no? Na kung ano yung intention nila for that. Opo, alright. Maraming salamat sa inyong panahon, Sir Junie. Ingat po kayo at makikibalita po kami again anytime soon. Thank you, sir. Maraming salamat po dito na mamita. Thank you po. Ang ating spokesperson ng Office of Civil Defense sa OCD, Sir Junie Castillo. Kuha muna tayo ng isang mga bilisang flash report. Daanan, ito na ba yun? Yung daanan sa isang, hindi pa. Oo, sige, kunin muna natin ang detalye ng flash report na ito kasi sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus? Dito na Trika, abiso po sa mga motoristang dadaan sa may bahagi ng White Plains Avenue, partikular doon sa may papuntang People Power Monument, sa may bahagi ng EDSA, mabigat po ang daloy ng trapiko dyan. Bunsod po yan ng pagkakabanggaan o pagkarambola ng 5 sasakyan. Yan nga po sa may bahagi ng White Plains Avenue, tinuturong dahilan yung isang e-vehicle na taxi na nawalan ng kontrol sa preno, kaya bumangga doon sa 4 pang mga sasakyan na naging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Wala namang nasaktan sa pangyayari. Para sa detalye, manatiling nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. May mga nakakasabayan nga akong mga green taxi nila. Grabe kaskasero sila. Radyo Patrol. Yung mga green taxi. Oo, hindi naman lahat pero may mga na grabe kaskasero. Ikaw po nakatry. Ano po ba yun? Binubok din. Oo, binubok din to pero pwede rin. Pwede basta para na. Pero nakalagay taxi, di pwede, ibig sabihin pwede. Pwede rin siguro yan, paparahin din. Kasi nakalagay may taxi. Pero dual siya. Meron siyang pwedeng i-book. Ilang minuto na lamang po ang hinihintay natin para sa press con na ating Pangulo. Abangan po natin kung ano yung kanilang mga sasabihin. Pero habang wala pa ang press con, nabayato muna ang mga nag-iingat, ang mga nagbabagang mga balita. Kaya Sa nabangan natin green yan. taxi daw. Every day kaya, every Hindi daw day. po masyado na On this Thursday, yung sa ulo mga driver ng mga nagbabagang hindi daw balita. masyado na Ngayon, hindi na-filter masyado patuloy na pigin at posibleng maging yung LPA information. o low pressure area. Parang hindi din ganun Apat kasi.
pang peking flood Ay, control project sa hindi Bulacan. katulad po kasi dito sa Sa Grab, kasi sa Grab talagang sa Bulacan at Oriental ano Mindoro, to? posibleng makulong bago magpasko. Naku, sino ba tumabot nito? Parang kilala natin ito. Very chill man. Oh. X-ray images ng ilang mamahaling sasakyan ng pamilya Vizcaya hinihinalang Sabi ko, hindi hindi pala para safe. maipasok sa Pilipinas. Ako, 25 opisyal Pero malay natin, baka naman pagdating ng mga panahon i-improve din nila yan. Siguro ngayon kasi kahit sino pwede kunin. Kababayan, kailan ba tayo matutunan? Kaya nakikita nga sa pagmamaneho, marami akong nakakasabayan dyan. Kumbaga talagang parang yung, basta, hindi safe yung pagmamaneho nila. Tapos kanan lang po tayo ng sa mga Bicwas. pampublikong Sa susunod, sasakyan, posibleng madesisyonan diretso sa mga na tayo susunod ng na araw. NWS. At sa labas ng bansa, mahigit 8,000 inilikas mula sa coastal at Saan po? mountainous area ng Sa- dito ka Taiwan. na- Dito na. Dahil sa banta ng tropical storm, Dito nga sa Wong. O super typhoon Uwan. Kabisado yung daanan ah. araw-araw po ako dumadaan. Dito po po. Ay naku, punta ko sa Naalala ko, Bukid. kaya pala. halos na tumutugasan sa pagbobomba. Alam na alam niyo Tuturo yung ko sa inyo ano para eh. pag pupunta ka ng Manila, dito ka nadaan. Hindi Oo na nga. matatraffic. Hindi po kasi ako dumidiretso ng Wi-Fi. Oh, Ang dami. para din na sila mag-tiktok. Stoplight. Kasi medyo inaabot sila ng mga Dito, roads at ano lang, ano shit pa. lang ang So kalye. talagang, I mean, Tuloy-tuloy. yun ang Kung affected meron ng mga stoplight yan dyan sa Del security Monte, purpose daw, etc. Eh, sabi ng mga mamamayan, sa yung mga Maynila. Russian, teka, Tas paano naman yung mga banking ano namin dyan? At saka yung pagbabayad ng bills namin. At kung ano-ano pa. Oo, medyo may problema. May problema talaga ang Russia ngayon dahil remember na binigyan ng ano tawag doon? Is economic sanctions. Ng Amerika, yung dalawang pinakamalaki Yes, ang traffic. gas company sa Russia. Kaya ngayon, hindi na bumibili yata ang India at konti na lang binibili ng China dahil tatawad sila ng tariff pag bumili pa rin sila doon. Ako, di patong-patong. Ay, syempre magtitipid ang mga bansa. O, hinanong muna tayo ng kaunting partner sa oras na 9:25. Magbabalik sa programang Balita Papan. Sina Peter Musi at Rica Lasso sa Balita Papan. Basta AM TZMM. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Basta AM/MM. Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na labindi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lang. ng ombudsman na pinatitibay nila ang kaso dahil ayaw nilang, siguro naman di ba na magawa na naman yung, diba, pagdating naman sa Sandigan Bayan, makalusot dahil hindi, sabi nga nila, foolproof yung mga ebidensya, di ba? Kailangan Beyond reasonable doubt. matibay ang mga Matibay. ebidensya. Pero saka ako naman, ano pa titibay sa ebidensya ng mga nalulod nating kababayan? Ay, di ba? Yung mga hanggang ngayon na epekto ng tinutulungan na nga kayo ng kalikasan eh. Tinuturo na saan yung mga proyektong walang nangyari, Ako walang talaga, silbi. naniniwala ako, binubuking mismo ng ating Panginoon eh. Kasi sabi ko nga, di ba partner, ang pinakamalaki, di ba, na may flood control project, Bulacan. Ano na yun, di ba, na kumbaga na buting na eh, di ba? Pero ang hindi natin malaman, sabi kine-question yung sa Cebu. Oo, yung sa Cebu, pinakamalaki rin. 50 milyon. Oo. Pero sabi, bakit nagkaroon ng flood control project doon? Wala namang binabaha sa Cebu. Ayun. Nakita ko natin, meron nga talaga. Kinakal po, mundo. Yun pala yun. So, at nabayanan natin, kasi sabi nga ng mga nakikita natin dito sa Text Connect natin partner, sana naman hindi lang ito hanggang DPWH na mga tauhan. Tapos, May mga politiko din na nakinabang, di ba? Sana ko meron din yan kasama ngayon. yung Paano? pagbaha pala sa Negros Occidental at Cagayan, sisi naman yung sa hindi maawat-awat na illegal, laging may illegal
lagi. Eh, totoo. Ang laki ng kita eh. Pero inuuna kita kaysa bayan. Pero tinatanong sa district, yung mga issue ito, illegal Kaya logging, DNR na yan. quarrying, mining. Anong ebidensya pa hinahanap niya? Lalaki ng trosong binababa. Protected areas, may binababang troso. Eh, ba dapat huli agad? Kaya nga, ito nga. Ang problema pa natin kasi, Sa buhol nga sa Chocolate Hills, ang di ba mga, may resort? ang mga nasa likod pala ng mga illegal logging, quarrying, mining, eh ito rin mga inihahalal nyo sa Kongreso. Oy, syempre. O kaya may mga barkada. Na mga politiko. Alam nyo, Kaya, ang dami ano? ng pera sa mining partner, sa illegal logging. Kaya nila magbayad ng mga politiko na talagang gahaman. Yan yung pinakalayunin ng SOSE. Oh. Kaya kinakailangan pangalanan sino ang mga nag-donate sa isang kandidato para managot accountability. Kasi ang kandidato, iniisip niyan yung gasto sa kampanya. Tanggap na lang ng tanggap ng pera yan eh. Ha? Minsan yung kaibigan niya may nire-recommenda, yung pala may kontrata sa gobyerno o may planong kumuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nila, Kaya kinakailangan talaga pangalanan yan. Kasi sabi nga, ang linaw na proponent ang mga senador, mga congressman. Sa ICI po, investigation nila, sinabi na mismo ni dating DPWH Secretary Singson na napakalinaw ng modus. Diba? Kakausapin ng mga DPWH, ng mga tiwaling opisyal doon, ang mga politiko natin para magbaba o maglaan ng pondo para doon sa sinasabing magiging proyekto. Nasa appropriations. Ayun na nga. Alam naman po natin yan. Ngayon, matagal na nangyayari. Kaya dapat panagutin natin. Sinisilip yan. Malaking tulungan. Alam yan, SOSE, kung sisilipin natin, kasabay ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, makikita nyo sinong politiko ang pansarili. Sinungaling. At saka mga sinungaling. Iba yung sinasabi nila doon sa nakalagay sa papel, di ba? Na kanilang pag-aari. Doon sa nakikita naman ng publiko, di ba? May nagamon kasi, bigay daw tayo ng batas na nagsasabing hindi mo kailangang pangalanan ng mga donor mo. Aba. Nasa malinaw po sa batas kasi ang unang-unang ang layunin ng batas na yan sa SOSE, transparency and accountability. Malalaman natin sino ang mga nasa likod ng pagtakbo ninyo na bibigyan nyo ng pabor pag kayo'y nahalal na. Kasi hindi naman talaga sila lahat, di ba? Pwedeng meron talaga na nag-donate pero walang kapalit. Although napakahirap isipin dahil sa mga tiwaling opisyal, di ba? Isang malaking hamon kay Pangulong Bongbong Marcos, yung tinatawag na Philippine Time. Yes, 9:30 na, ilang segundo na lang. At ito, nakakakuha na tayo ng mga feeds mula sa Palasyo ng Malacanang. Nakaabang na rin si Tuesday. Nakaabang na yung mga kapatid natin sa industriya, sa iba't ibang media organization. Nasasabik ang taong bayan sa kung ano ang iuulat ng Pangulo. Pasasalamatan lang muna natin. Pagbalik natin, baka nag-uumpisa na si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 9:30 na. Ito ang one-on-one. Walang personalan. Dati kaming anini, namumutla ng kilo. Sa United Hope for Solving Iron, may tulong para sa healthy blood, kaya may healthy glow. Proper diet and exercise. United Hope for Solving Iron. Wanted nga po ito siya. Malamig nila yung mga pamagnayan natin na nasira yung mga bakterya. Kaya so, para makapag-contribute din kami kasi hindi lang po din ang tulong. Ayun sa mga nasira mga but because Yan, minimum na bayad ng 100 milyong piso sa tumbas ng halaga ng isang flood control project sa Bulacan. Sa mabilis na tugon sa DZRH nung sinabi ni ICI Executive Director Atty. Brian Osaka na magpapatulong sila sa kinauupo ng Criminal Investigating Agency para sa investigasyon. Ito ay kung may mas verifikado na anong detalye kaugnay ng report na hinilis nilang isumite sa Independent Commission. Pero sabi ni Osaka, ito raw yung kauna-unahang pagkakataon na narinig nila yung ugat. Sa impormasyong nakarating kay Katuming, may ipinakikita pa umanong draft ng ICI report ay gumagamit sa pangalan ng komisyon, inasaan yung pangalan ng ilang mambabatas. Ito, special report para sa issue sa Pilipinas na kay Confirm pa yung nag-associate sa Mindoro na taga-DPWS ba contractor ito na involved sa flood control scandal? Sorsogon niya sa Lakay. Sorsogon ba, Mindoro? Sorsogon.
Sa Lakay, oo, correct sister Lakay, sa may source of Union Lakay. Pero ang Lakay, may nilabas na statement Lakay, kung hindi ako nagkakamali, yung Public Works Department. Pagkamat Lakay, ang binabanggit din nila dun Lakay, parang parang speculation at mga unverified report yung nasa social media sa kung yung ikinamatay noong engineer doon Lakay. Wala pala kayo binabanggit din maski doon sa panig ng pamilya Lakay kung ano yung dahilan ng pagkamatay ng engineer. Pero hindi nag-suicide. Wala pa Lakay. Wala pa tayong report na ganun Lakay dahil nakasentro lang yung pahayag ng DPWH Lakay doon sa pakikiramay sa mga naulilang pamilya ni Engineer Reyes Lakay. Engineer siya ng DPWH. Sorgon. Ayan. Correct Lakay. Okay, Ngaruda. Maraming salamat, Giselle. Mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City, kung saan anumang minuto mula ngayon ay haharap sa media si Chairman Andy Reyes para lakay doon sa ikalima nilang interim report at case referral sa Ombudsman. Ito si Giselle Ricopoy para sa Leader Issue sa Pilipinas o sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Sige, tapusin natin yung report kay Grace Vera Santano. Bilang naman namatay sa Nueva Vizcaya, umabot na sa 4. Grace Vera Santano, please come in. Lakay Beo, ulay nadagdagan pa ng dalawang namatay dulot ng bagyong Juan ang lalawigan ng Nueva Vizcaya. Nakaraang pare-parehong biktima ang mga ito ng pagbuhol ng lupa. Muling natagpuan ang 10 taong-gulang na lalaki, isa sa 2 magkakapatid na natabunan ng lupa habang sa katagsagan ng bagyong Juan sa bayan ng Katibo. Nahirapan ang rescue at retrieval operation ng mga otoridad dahil sa dami ng mga landslide bago marating ang naturang community at maraming unit ng kuryente ang nagharangan sa mga kalsada at dito nga mahirapan din ang communication ng mga cellphone. Kakaliwa tayo dyan, ma'am? Ang kapang biktima sa 10 taong gulang na lalaki sa barangay na ating sa Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa alam nito, nagtuloy ang biktima sa kanilang tubo at doon na ay kanila sa kagasanan iaayos at ang mga datos. Pero hindi na ito nakabalik. Samantala, tumalo na sa 307.5 million ang pinsalang iniwan ng bagyong Juan sa Nueva Vizcaya. At umaabot naman sa 250 million sa agrikultura habang sa 53.7 sa infra at 3.8 million sa livestock at umabot naman sa 434 na bahay ang totally na mga wasak habang nasa 5,141 ang partially damage. Yan ang ating update. Ito, RH25, Great Benefit Talo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Grace Vera Santano Benazadias. Babalikan po natin ang mga reports. Antabayan po mabigyan susunod na. Ayan, kapanapan natin Sister L. Ano ang pronouncement ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga? Bakit bigla siya nagpatawag ng press conference? May kailangan daw sa Flood control o sa rally sa darating na linggo, 16, 17, 18. Malalaman natin yan mamaya Lakay. May papakulong na ba? Ayan. Konting-konti na lang ang paghihintay Lakay. Natay lang din natin yung live feed mula sa Malacanang. Standby Malacanang, standby Leta Narciso. Oras, Sister L. It's 9:36. Number 1. Mamadaming time pa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Ang linis na niya. Fairness, nag-glow up. May budget, sasahin. I brought the fire, I brought it. I brought the fire, I brought it. So fire, white rose papaya. Let ang glow up sa white rose papaya. White papaya, diet-certified para sa paging power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular
use health. Results may vary. One Rose Papaya, manufactured by HCN ISO certified world-class quality. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million peso. Sa champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal size envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP. Sabing tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng champion bar, champion powder, champion liquid detergent, champion fabric conditioner at champion dishwashing liquid spray. Sa labas ng envelope, ilagay ang champion na milyonaryo pa ang ginamit na POP at ang MDC station na iyong pinakikinggan. Ipunong ito sa drop boxes na matatagpuan sa iyong paboritong MDC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, SFM, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming MC, mas malaki ang chance mo manalo o libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw at sa senior ng champion. Dapat po sa inyo. Posters are visited at Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. In the IFRJ permit number SEB 235097, series of 2025. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Usan man ang tubig, balikin damang sahig. Starwax 4-Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion peso. Sa champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal size envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng champion bar, champion powder, champion liquid detergent, champion fabric conditioner at champion dishwashing liquid spray. Sa labas ng envelope, ilagay ang champion na milyonaryo pa ang ginamit na POP at ang MDC station na iyong pinakikinggan. Ipunong ito sa drop boxes na matatagpuan sa iyong paboritong MDC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, SFM, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming MC, mas malaki ang chance mo manalo o libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw at sa senior ng champion. Dapat po sa inyo. Posters are visited at Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. Use the IFRJ permit number SEB 235097, series of 2025. Kitang-kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpat. At yung iba, Water and search na bang mga napangalanan? mga ICPA, mga initiative, errata, SOP, for the boy. Kaya sa mga nakikipagsabwata upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naano na nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na nagmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binubuhay ng bayan. Sabi na ating Google Sister M, ha? Ayan, may kinalaman na sa flood control. Sabi raw, lakay. Announcement ng Pangulong Marcos mamaya. Oo, daw lakay. So, Ayan. ang tanong, ano kaya itong susunod? Aha, ayan. Baka rehasa lang yan. Oo. Sana, bago. Ayan, sana. Malay mo lakay, mayroon ng papangalanan na ikukulong. Sabi niya, wala pang nakasuot. Meron tumakbo sa Supreme Court eh. Ay, pero ito lakay, may tumakbo sa Supreme Court. At iba naman ito lakay. May kinalaman ito sa war on drugs ng previous administration. Senator Bato de la Rosa nagpasaklolo na sa Supreme Court. Lakay at umiling siya ng agarang temporary restraining order laban sa International Criminal Court. RH29, Boy Gonzales sa detalye, Boy.
Sir El, nakaibigan yung ministro na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Ronald Matogero sa Court Suprema na agad na magpalabas ng temporary restraining order o TRO sa injunction o papigilan ang posible na pagpagipad na naman ng arrest warrant ng International Criminal Court sa Labang de la Rosa sa magitan ng kanilang legal counsel na si Atty. Israelito Torion ang sinigti naman na disclosure ng kampo ni Duterte de la Rosa sa Supreme Court sa panihiling ng agarang PRO. PRO ay sinabitisigir may pangamba ng illegal arrest, surrender o that order matapos ibulsa ngayon ang original na business na district de Rebulla noong November 8 na may mali arrest warrant mula sa ICC laban sa senador. Pilit ng mga petisyoner na ang payag ni Remulla na dating sekretary ng DOJ ay nagdulot na agarang bangka sa kanilang kalayaan at posible magbigyan sa mga ahensya na pamanan tulad ng DOJ, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police at Bureau of Immigration na makipag-ugnayan sa ICC o Interpol kahit walang autoridad mula sa hukuman. Pinupwede nila na nung nagramag na nakatanggap sila ng mga ulat bigay sa mga detention order mula sa ICC Labang de la Rosa na layong ipalukis at ipareso na sasangkot para sa posible na extradition. Yung mga petisyon na mga pangyari ito ay may direct na ugnayan sa issue ng kanilang petisyon ang originalidad ng paglulo na pagkipag-cooperasyon na ipituloy sa ICC matapos ang magdalas sa Pilipinas karoon na sityo noong 2019. Ito si Gonzales sa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pa namang arrest warrant na formal about TRO sa atin yung hinihili ni Senator Bato. Oo, ito kasi na sakay, baka kung may arrest warrant, ay nagpapanagot sila ng petisyon sa Supreme Court. Ayan, may sabi si Senator Bato eh. General Bato de la Rosa, número 24 sa balota, para Senador Boto. For my pen, Yung mga friends ni Bato ano ba yan? Magkano ba donasyon ng mga friends ni Senator Bato? Pero ang sabi ng Senator Bato, itaga mo daw sa Bato, Sister El. Hindi siya susuko. Kaya, Tawid po kaliwa. Ay, Yan kasi po boy sa sa linya. ASSL. Boy, Hindi pa ba si Boy? Alam ko, nagpaalam ko na. Boy, sabi tayo nandiyan sa tayo. Nakasipag-ibig dati. Nakinig siya ng jingle eh. Yan ang ano. tawagan doon sa jingle ni Bato eh. Ayan, babatuhin na kita dyan eh. Ayan, Thank you, boy. Ito na nakaya sa Supreme. maraming salamat, Boy Gonzales, mula sa Supreme Court. Ayan, ready na ba ang Malacanang? Ba't ang bagal-bagal, ha? Naka-standby pala tayo for live. So, pinatay na lang natin. Baka wala pang pamulo. 9:30, 9:45 na. Ang tagal naman na make-up ng presidente. Ayan. Baka may nais pa. Ganun ba yan? May nais pang papers. Ano bang make-up ng presidente? Pupuri ba yan? Angel face? Ma? Ano yung mga bagong Ay, yung make-up bago ngayon? ngayon, yung mga ano nila, katulad ng bagit mo, ma. Kaya, pwedeng Dior, pwedeng yung mga mamahaling makeup na yun. Ano yun sa'yo? Ay, ako lang kaiintungit ang brand ko. Korean siya. Wala ko, luyol. Ayun. Okay, ito sa amin. Ayun. Grabe ka sa akin. Shout out kay Kaels Bartolo Melagay na nagutong pala sa akin. Oo, kabati naman. Ito, ang bagal pa. Luko-luko itong kapangalan ng presidente. Ayan. Sino? Hindi ba sabi natin, abangan po ang statement Ay, dito naman po. ng Marcos. Dali na po. Sabi niya, baka mag-resign na. 337 po ba? Wala, malayo pa yung ano niya. Sana naman daw ay Malayo pa. maintent para daw Yun ba yun? ma-disappoint ang Malayo pa yung sinasabi niya. kababayan. Ay, loko tong taga-turo to. Pinapaikot pa doon. Minsan nga gusto pa niya kumanan doon kasi Oo,
ma-enjoy natin yun. Magandang umaga. 3-3 na. Scenery sa Thank you po. Salamat po, God bless po. Ayun lang po. Salamat po. Thank you po. Ay, good morning. Pakibati daw ng happy birthday. Ayan, so na-drop na natin sila siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission na paalam po muna, pansamantala. This is Kim Pareda, Pilipino Channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.